Tawagan po naman natin si Ginang Elita Chamson, asawa ni Ginang Chamson ng UNTV. Magandang gabi po sa inyong lahat na nakikisama sa aming dalamhati na 5 buwan na po sa ngayon, pero wala pa kaming nakikitang liwanag sa pakikibaka namin na ito. Yun nga ang masabi ng aking mga kasamahan. Salamat kami sa lahat ng lugar. Kasi ito pong ginaganap namin na ito, halos sa lahat ng dako ng Pilipinas, gumagawa po sila nitong pag-alala doon sa pag-alaala sa aming mga mahal sa buhay na walang awang pinaslang doon sa sinasabi nilang bayan ni Ampatuan. Kami po nagpapasalamat sa Ginoong Secretary Juan na alam namin na meron din po palang na nakikisama sa amin, nakikisimpatiya sa aming karaingan sa ngayon. Sana po yung pangako, sana yan lang po ang hinihingi namin sa kanila, na wag sana kaming bibitawan dahil alam namin sa daming problema natin dito sa Pilipinas, unti-unti na pong nawawala, natatabunan ng kasong ito. Kung walang mag-iingay, wala po nang susuporta dito. Kaya kami nagpapasalamat sa lahat naming mga abogadong sumusuporta sa amin na hindi man po namin mabayaran dahil talagang hirap kami sa buhay. Isa lang po kami sa mga plain housewife nung namatay ang aming mga asawa. Sila po tumutulong sa amin. Yung mga byuda, mga magulang na galing sa Davao, marami po kami na kung wala sila, hindi sila makakapunta dito sa Metro Manila upang may bulalas ang sama ng loob sa pamahalang ito. Ang inyo GP po na lahat na suporta nandito. Ganon din po yung mga FFJ, yung ating mga reporter, lahat po, sa dyaryo man, sa TV station, sa lahat na po. Hindi ko na po kayo kayang isa-isahin. Malaking kaalwanan po sa amin na merong ganito na nakikipagbaka sa katarungan naming mga journalist na namatay sa Ampatuan. Ngayon po, nananawagan ako doon sa BGMP. Ngayon, ano na ba ang sa'yo? Itinapon ka na ba doon sa iba na naman? Para yung mga nakakulong, pwede mo nang magpresko na naman sila, yung may mga kaya. Kaya kami, salamat doon sa mga hindi nababayarang government employee. Pero po, yung mga prosecutor natin, nakasama namin, nagpapasalamat po kami. Pero yung mga hindi po, na kayo ang yumuyurak sa aming mga walang malay na mga asawa, mga magulang ng mga journalist na ito, sana po magkaroon kayo ng puso na maisip nyo sa gabi tuwing kayo'y matutulog. Tulad namin, pag kami matutulog, hindi namin alam kung ano ang bukas na darating sa aming mga pamilya nitong na-massacre na ito. Dahil hindi namin alam kung saan kami susulin. Ito bang gobyerno natin, meron pa kaming pag-asa, pero wala na po kaming pag-asa dito. Kaya sana itong susunod na administrasyon, yan lang po ang kahilingan namin, na sana bigyan nyo ng pansin ito para hindi na maulit itong sa dami na ito na gusto nilang itago doon sa nabako nila. 5 days
nilang ginawa para lang matabunan yung mga sasakyan tsaka yung mga tao. Kaso andyan ang ating Panginoon na hindi natutulog, na gusto niyang mailabas itong ating masama nilang gawain, na ayaw na nilang tumagal, kaya inilabas nila ito. Kaya masaya kami kahit papano. Ang mga asawa namin, sila ang dahilan upang ang ating pamahalaan mailabas yung mga kasama nila, yung mga bulok nilang mga pamamaraan sa kanilang mga lugar. Ang ampatuan, ngayon yung dalawa, mag-ieleksyon na naman po, kaya gusto nilang ilabas. At pawalang sala, dahil sila ang dirty tricks ng gobyerno natin ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, sa lahat. Hindi man po namin maisa-isa yung mga individual po na tumutulong, na hindi man namin kilala, mga kilala lang ng aming mga lawyer. Bahala na po sa inyo ang Diyos sa kabutihan ng inyong mga puso. Maraming salamat po. Salamat po. Bukod dito sa Mendiola, buong maghapon ay nagsagawa rin ng iba-ibang aksyon o hakbang ang mga kasamang media sa 13 lugar, gaya ng Baguio, Bulacan, Pampanga, Iloilo, Bacolod, Kidapawan, Cagayan de Oro, Davao, at sa Cebu. Ngayon ay tinatawagan naman natin sa naiwang pamilya ng kasama sa media, si Glenna Legarta. The souls of the Ampatuan massacre victims cries out for justice with the victims' families. We, the Filipino, are calling on the government and those who are suppressed justice in the truth, and to those politicians who would benefit from the release of the Ampatuans, especially Agra and GMA Villar, who stopped the massacre of justice. GMA, we call on you, we implore you, we the Filipino people, order you, let justice prevail. Stop this now, stop the manipulation of justice now. 58 innocent people were massacred in Maguindanao by the Ampatuans and their followers. The victims' families continues to cry for justice. The government of GMA has not done much to prosecute the suspect. They fly-flowed rebellion case, which was dismissed by the court. Now, the DOJ is set to release the Ampatuan, claiming the suspects were not in the scenes of the crime. What a horror! It is what a horror. Kaya, Agra, bumaba ka na sa posisyon mo. Kasi, kaupo mo pa lang sa posisyon mo, mali na kagad ang ginawa mong desisyon. Ano kaya kung tatagal ka sa posisyon mo, mas marami ka pang kabaluktang gagawin. Yun lang po. Salamat. Miss Mary Jane Merisco. Good evening po. 5 buwan na po, 5 buwan na walang nangyayari sa kasong ito. Kaya kayong mga media, hinahamon ko kayo na huwag sana ninyong tigilan ito. Kayo ang paraan para mag-ingay na ilantad sa mga newspaper at saka mga TV. Kaya hinahamon ko kayo dahil nakasalalay din sa inyo ang hustisyang hinihingi namin. At sa iyo, Agra, sana makonsensya ka din. May asawa at anak ka. Kung ikaw kaya ang nasa kalagayan namin, kung ikaw kaya ang namatayan, ano kaya ang magiging damdamin mo? Ano kaya ang mararamdaman mo? Kaya ikaw, Agra, kung hindi mo mapanindigan ang hustisyang hiningi namin, bumaba ka na sa iyong posisyon. Yun lang po.